Yung motor kasi natin kapag naka-minor tayo, yung idle niya hindi na nagiging stable. Merong minsan nagiging stable siya, lalong lalo na pag cold start. Ayan, talagang stable talaga yung minor natin. Pero pag nakikita nyo yung minor niya, ayan, hindi siya stable. So gawin nating mas stable yan. Alright, what's up mga ka-Phantom? So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maging stable yung ating minor sa ating Sniper 155. So maghanap muna tayo ng pwesto kung saan tayo mag-a-adjust ng minor. Napansin kasi natin sa motor natin, syempre medyo tumatagal na rin siya. So meron talagang minor na pagbabago. Ituturo ko din sa inyo itong mas magandang stable na minor kasi karamihan sa mga nagiging issue ng ating motor ay yung tensioner. So ito, malaking tulong to sa gagawin natin para kahit papano meron akong may bahagi sa inyo. Uy, basa na naman. So punta tayo dun sa paboritong area ko para mas mas tahimik. So itong gagawin nating content for today, wala pa ako masyadong nakikita ng ganitong content. Mga lagi nating nakikita sa mga nagvo-vlog, kadalasan mga ka-Phantom is mga nagpapalit ng tensioner. Konti pa lang naman yung mga gumagawa ng ganitong content. So gagawa tayo ng content para at least makita ng iba, yung mga nagbabalak mag DIY na hindi na kailangang ipunta pa sa kasa or sa ibang mekaniko. So ngayong araw wala masyadong hindi masyadong mainit kasi may low pressure. Hindi na sana magja-jogging sana tayo pero hindi na tayo nakaabot kasi ang alam ko maaga pa. Pagising ko kanina alas 7 na pala. Akala ko nasa 6 pa lang. Pero kikita nyo talaga yung panahon. Maganda pa mag-jogging pero syempre yung oras kasi medyo kulang na. Yan. So ito kasi mga ka-Phantom, yung motor kasi natin kapag naka-minor tayo, yung idle niya hindi na nagiging stable. Merong minsan nagiging stable siya, lalong lalo na pag cold start. Ayan, talagang stable talaga yung minor natin. Pero pag naka-minor na tayo at naka-into na tayo or galing tayo ng malayong biyahe, bali naglalaro siya sa 1.1, 1.2. Ayan. So ngayon, check natin ngayon yung minor niya. So park lang tayo dito para makita nyo yung sinasabi ko. Ayan mga Phantom, kung nakikita nyo yung minor niya, ayan, hindi siya stable. So gawin nating mas stable yan para yung natin, yung sa tensioner natin. Ito kasi yung kadalasan nagiging problema pagka yung natin, idle natin, hindi siya stable. Pero ito nagiging stable siya. Pero konting pihit lang. Pipihitin lang natin ng konti yung minor niya para magiging 1.1. Ayan. 1.2. Ayan, 1.2 yung ating minor. Kasi minsan bumababa sa 1.1, nagiging 1.2. Ayan, para at least ito mga ka-Phantom, yung sa kasi natin, sa tensioner kasi natin, di ba pag katulad yan, bumabalik sa 1.1, ang nangyayari doon, yung ating chain guide, siyempre pumapalo siya ng ganyan, pumapalo ng ganito. Kaya kadalasan, di ba, sa mga natin, sa motor natin, kahit na hindi naman tayo waswas magpatakbo, o kahit hindi naman tayo kaskasero, nasisira at nasisira pa rin yung ating tensioner. Siguro check nyo yung mga ka-Phantom, yung inyong minor, kung stable ba siya o hindi. So gawin nyo to, ituturo ko sa inyo. So let's go. So bali dito mga ka-Phantom, meron kayong makikitang butas. So ito. So kapag sinilip nyo yan, dire-diretso dito sa sa may loob. Dire-diretso dito sa may loob, may makita kayong flat screw. So ang pagpapaikot natin dyan, counterclockwise pa ganito. Pag ganito yung ikot. So kapag ganyan, ibig sabihin maluwag siya. So
kailangan ano, magbubukas tayo ng hangin. Pero kapag kapaloob naman, ganyan, magko-close tayo. So yung minor niya bababa naman. So ngayon, gagawin natin mas stable yung kanyang minor. So dito, sisilipin lang natin, makikita natin dito. Ito. So ito silipin natin. So hindi ko masyadong makita. So wait lang itatama ko muna. So ayun mga ka-phantom. So napaikot na natin siya. So yung pagpapaikot natin pag ganito, so counterclockwise, then check natin. Ito na yung minor natin, naging stable na siya. Ayan o. So kung makikita nyo, ayan, stable na yung ating minor. So ganun lang mga ka-phantom, para hindi siya ano. So kailangan nyo ng flat screw na mahaba para maipasok nyo. Ayan. So hanggat dito na lang mga ka-phantom yung ating videos. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.